Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan, subong nga Biyernes, pila sa mga barangay officials nga gipasakan sang kaso sa DSWD sa Ombudsman bangon sa ginaligar pagpambuhin sang ayuda, wala gihapon sang sabat sa issue. Duha ka Iloilo City LGU employees nga upod sang 12 ka barangay officials nga ginkasuhan sa DSWD sa Ombudsman ginapahayag na assign sa Mayor's Office. Kawatan nga nagpanulod-sulod sa pila ka kabalayan sa Banwa sang Kawayan na dakpan apang nakapalagyo. Duha ka college students sa Iloilo City nga nag-apply nga maging cadet officer sa ROTC nagreklamo nga nabiktima sang hazing. President Ferdinand Marcos Jr. gin-inspeksyon ng Oplan Kontrabaha Operation sa Mambulok Creek sa Bacolod City. Kag-atleta nga taga-Oton Iloilo nakakuha sang bulawan nga medalya sa Jiu-Jitsu sa SEA Games sa Thailand. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw makita sa live streaming sa YouTube channels ng GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, pagpasakas ang reklamo sa 12 ka barangay officials kag duwa ka ginatudlo empleyado sang Iloilo City Hall kaangot sa ginaligar pagpangbuhin sang ayuda halin sa DSWD ginaabi-abi sang simbahan. Pila ka pumuluyo nagapanindugan nga dapat manabat ang may kahimuan o kung may kahimuan sa anomalya. Si Julius Bilacaol nakatutok. Ginaabi-abi sa simbahan ang pagpasakas ang reklamo sa 12 ka barangay officials kag duha ka ginatudlo mga empleyado sang Iloilo City Hall kaangot sa iskandalo sang ginaalikar pagpangbuhin sang assistance to individuals in crisis situation o CONAEX. That's a good beginning. Kag I hope and pray na hindi kita maluksan. Kag dapat may masampulan gid. Sa 14, 5 diri ang mga punong barangay. Ang ila kapalaran, ginatugyan na lang sang Iloilo City Liga President sa Ombudsman. Apang wala kuno ang mga ini sa malauman sa liga. Kaya nga mo niya halin sang una, nambal gina sa ila, nga kung makasala ka mo, hindi ka mo ma-expect may bulig. Isa sa mga inisipunong barangay Gina Ilauria sang Taytay Zone Tuharo. Upod siniyang iya kagawad nga si Jingjing Pineda. Sanggin padulungan sang news team ang barangay. Wala kuno makareport ang mga ini humalin kahapon. Ang duha ka mga ginatudlo empleyado sang Iloilo City Government nga Sanday Jobert Lim kag John Paul Dizon ginapasuni nga nagatrabaho sa idalom sa Mayor's Office. Wala pa makapagawa sang pahayag ang alkalde kaangot diri. Apang base sa isa ka source nga amo na istorya, si Dizon ang anay staff sang Executive Assistant's Office. Sanggin convert ang opisina sa Atipan Center, ginapahayag nga gina-assign ini sa field. Wala na makahibalo ang source kung ano ang status ni Subong. Wala naman sa makasabat sa status ni Lim. Sa tunga sa mga reklamo sang pagpangbuhin sa AX, isa ka benepisyaryo ang nagpanindugan nga wala ginbuhinan ng iaayuda. Isa kuno ini sa mga benepisyaryo nga nagbaton sa Simon Ledesma sang Nobyembre. Bilog gidyangan jismel ang ginatag sa akon. Ti amo to iti sining ko na bakal ko sang akon nga mga bulong man niya. Apang sa piyak sini, konporme siya nga dapat manabat ang mga responsable sa anomalya. Ti siyempre kung dapat manabat masabat kina sila ya kay ti ilan ay ginimo. Duha na ka mga punong barangay ang napagigangutan sang news team kag nagpanginwala sang akusasyon kontra sa ila. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Duha ka college students sa Iloilo City nga manugsulod kuntani bilang cadet officer sang ROTC nagreklamo sang pagpang-hazing batok sa duha nila ka upper class. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Magsaysay, La Paz, Iloilo City. John? Jert, ginadumilian ang pagpatigayon sa mga hazing activities sa sulod sa mga bulutuan o kung sa mga grupo kag organisasyon nga konektado sa mga bulutuan. Gani, sang nahibaluan ng ining insidente, gilayon nga nag-aksyon ang otoridad.
Hindi na kuno nila maagwantahan gani nagreklamo ng isa ka lalaki kag isa ka babae nga estudyante sa University of Iloilo nga manugsulod kun tani bilang cadet officer sang Reserve Officers Training Corps o ROTC sang pagpanghazing sang ilang duha ka mga upper class sa tinalikdan nga bulan sang Nobyembre. Suno kay Colonel Michael Asuncion, direktor sang 604th Community Defense Center, nga ang mga complainant ang graduate na sa isa ka tuig nga basic ROTC apang luyag nga magsulod bilang advanced ROTC. Rason nga nagpaidalom sila sa 8 ka adlaw nga live-in training. Ang isa sa ilang ginpaidalom sa hazing sa sulod mismo sang UI samtang ang isa naman ang ginapahayag nga natabo sa Halandoni National High School sa diin sila nagatraining. Mauling, palo, yan man yung kadalasan na nangyayari. Yung isa sa school premises, yung isa doon sa training venue. Baka may mga personal problem din yung perpetrator. Baka siguro experience niya from the past, baka gustong ipasa. Nakaagom sang lagob ang mga biktima sa likod sang ilang paa. Gin-terminate na ang duha ka mga upper class nga natudlo nangamot sa pagpanghazing. Gintinguan sa news team ang makuha ang bahin sang tagdumalahan sang University of Iloilo apang nagpaiway sila nga maghatag sang pahayag. Yara na sa piskalyang reklamo nga paglapas sa Republic Act No. 11053 o kon Anti-Hazing Act of 2018 batok sa mga nangamot sa hazing. Mas pasang karon pa sa karon sang otoridad ng seguridad sa mga training venue pagi sa pag-assign sa mga training staff sa venue agod hindi na ini maliwat. Every training day, nandun talaga sila. Kasi part sila ng training staff, so they should be there during the duration of the training day to supervise, to see it that yung implementation ng program natin is nasusunod. Jerd, suno sa Community Defense Center, padayon sa karon ang ilang investigasyon kung may ara pagid-iban nga mga biktima sang pagpanghazing kag kung may ara pagid-iban nga suspect nga nagapatigayon sini. Jerd? Madamo gid nga salamat sa update, John Sala. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat sa Negros Occidental. Lalaki nga ginapahayag nagpanulod-sulod sa pila ka kabalayan nadakpan sa barangay official sa Banwa sa Kawayan. Apang suspect, baw nakapalagyo pa. Yaring balita nga itong gitutok ka. Makita ang lalaki nga nagatindog kag may suksok ka ba. Mabatian ginausi sa ini sa mga barangay tanod sang pila ka detalye. Sino ka Thomas Kalampang? Ginpasaylo ini sa lamesa kag ginpabukad ang unod sa iya dalang bag. Kag diri may na-recover nga duha ka cellphone. Kung ipakita, pagwatanan daw para makita namon. Para makita namo kay kung ay may ginatago. Kuha ang video sa barangay Manuling sa Banwa sang Kawayan. Suno, sa opisyal sa barangay, may mga residente nga nagpangayo bulig bangod na dulaan sa cellphone. Sa nag-roving na ang mga tanod, di na nila nakita ang lalaki. Daw ka tinago lang ito. May isa kami katao nakita. Do babae sa layo. Pwede gina kay arapata sa kwansang korpyo. Siling ko di ka nagalin niya dra kuno sa iya parentehalin sa kunos bakulod. Nabudlayan kuno sila sa pagkusisa sa lalaki bangod wala ini nagakooperar. Hindi ay pagpakita, yung pamangkot o nabis. Yung ko, may ID ka, hindi gid mag-atag. Hindi man pwede kami nga persaong gitsa. Isang aking nagurong among kapitan, amo to sa nga dito sa Serking Kulbaan. Sang na-recover na ang duha ka cellphone, madasig nga nagkapalagyo ang lalaki. At so happen lang nga pag-abot sa puli, pagtawag ng kagawad sa ako na hold na nila sa nila ng mga tanod. Kaya natawagan ang pastol nga magkadto dira. Nag-abot ang pulis, huwag mabantayan mayos ang tanod, nakapalagyo. Padayon pa, ang ginatumod ang lalaki. O Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga puso, President Ferdinand Marcos Jr. personal nga nagupod sa ginpatigayon nga oplan kontra baha operation sa Bacolod City. Mas moderno naman nga banag port building, ginbuksan naman sa pagpanguna sa presidente. Nakatutok, Eileen Pedreso. Disyembre 5 sang ginlunsar sa Bacolod City LGU ang oplan kontra baha. Dirigin pa idalom sa dredging, declogging, kag clearing ang pila ka waterways kag creek sa syudad kung sariin masami nagabara ang mga basura kag nagaresulta sang pagbaha. Isa sa mga ginawanan amo ang Bambulo Creek diri sa Barangay 2. Talalupang doon nga naghawan na ang creek kag mas matinlo kung ipaanggid sa nagligad nga binulan.
Kay nasang aga, personal nga nag-inspeksyon sa Mambulo Creek si President Ferdinand Marcos Jr. kaupod ang lokal nga opisyales. Nag-upod man ini sa aktwal nga Oplan kontra baha operation. Matanggal lang natin yung basura at makapag-pledge tayo ang estimate ng ating mga scientists ay sabi nila mababawasan ang baha by 50 to 60%. Sunod naman kay Representative Alvi Benitez, may dugang pakuno nga plano agud mamintenar ang katinlo sa mga creek. We will decide kung ano gid ang mga projects na included sa master plan natin. So this is just the start of our solving the problems and finding ways na hindi na magbaha. Nagpadulong man si PBBM sa Barangay Banago kag gimbisita ang Banago Port Improvement Project. Mas moderno ang operations center sa bagong operations building sa Puerto. May araman sang covered walkway kag mas malapad nga alagyan sa mga salakyan. Kaya kailangan ng pag-uhin. So that's what we have done here. This is now going to be the standard design for our terminals, for our ports around the country. Kaya ang laking bagay, at saka nakita naman ninyo, ayos at maayos at the traveling experience para sa ating mga kalitan. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Ilonggo Jiu-Jitsu athlete nga taga Banwa sang Uton nakuha ang bulawan nga medalya sa nagapadayon nga Southeast Asian Games 2025. Si John Sala nakatutok. Matapos ang maaksyon kag mainit kahampang, makita sa nawong sang 38 anyos nga Ilongga nga tumandok sang Banwa sang Uton, ang tuman nga kasadya sang naluto sini ang pambato sang host country nga Thailand sa Jiu-Jitsu Women's 48 kg Finals sa nagapadayon nga Southeast Asian Games 2025. Sino kay Kimberly, wala ini maghuna-huna nga malutos ang mga kasumpong sini, ilabi na nga nakahibalo ini sa ilang mga kapasidad. Apang suno sa iya, nagsalig ini sa iya kaugalingon kag ikasarang. Actually, wala ako nag-expect nga maka-medal ako kay amo ni siyang first ko nga competition sa 48 kilograms. So, nag-move up ako. Usually, balaan sa 45 kilograms ako dito compete. So, this time, nag-move up ako para makakompete ako sa SEA Games. So, mas bukat kay mas lagko ang ako ng mga kontra. Wala man kuno sini mapungga ng iya emosyon sang awarding ceremony na. Ilabi na sang ginpatukar ang Philippine National Anthem. Pila pa lang kami ang nakakuha sa gold medal. Amo na nga ka, grabe kay happy lang din. And then, satisfied man ako dahil na nag-pay off ang tanan ko hard work. Tuma naman ang kasadya sang iya pamilya sa kadalagan nga iya nalabot. Sino sa magulang siningan si Barangay Poblasyon West Uton punong Barangay Joseph Benjamin Custodio. Halin sa nagsugod na hilig sa jiu-jitsu iya utod, nakita nilang iya sakripisyo kag dedikasyon. Na-surprise man kami kag happy man. So, kag proud gid sa kalimangod ko nga wala kami nag-expect na sa una. Congrats gid kag kabay pa ang masunod nga mga handom niya, may Asian, may next pa nga mga tournament. Oo. Kabay pa nga makuha gid. Luyag ni Kimberly nga mas maatagan pa sang atensyon ng jiu-jitsu. Ilabi na nga madamo sa mga atleta nga Pinoy ang dako ang potensyal sa ini nga patag. Mensahe sini sa mga kasubong atleta. If you're willing to work hard and if you put your heart and soul into whatever you do, as in tanan kid kaya ma-achieve. Upod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, opisyal na nga nagtakop ang ASEAN Senior Economic Officials Meeting sa Boracay Island sa Malay, Aklan. Ginpangunahan sa DTI, Bureau of International Trade Relations, kaupod ang tiglawas ang ASEAN member states ang aktibidad kung sa diin ginplastar ang estado sang ekonomiya sang tagsa kapungsod. Nangin highlight ang diskusyon sang dugang pang mga estratehiya agod mas mapaumwad ang ekonomiya sa 2026. Lakip diri ang mas madasig nga
magresponde sa mga isyu kag kinahanglan sang kada rehiyon. Magluwas diri nangin pamaagi man ang aktibidad para mahatagan sa dugang nga income ang MSMEs kag lokal nga negosyo sa isla sang Boracay. Nangin generally peaceful ang aktibidad suno sa Aklan PPO. Mga puso, sa Bacolod City mag-utod nga minor de edad sa barangay Sumag ginapahayag na patay bangod sa leptospirosis. Yaring balita nga itong gintutugan. Dungan nga nakabatsyag sang hilanat ang mag-utod nga sanday alias Toto, 16 anyos, kag Bebe, 15 anyos. November 22, gindala sa Regional Hospital sa Bacolod City si alias Toto, apang ginbawian sang kabuhi. Si alias Bebe naman, Nobyembre 26 na, sang gindala sa ospital kag nagtaliwan pagkasunod nga adlaw. Santo sa report sang City Health Office, kumpirmado nga napatay ang duha bangod sa leptospirosis. Sakit duwagid nga daan na dula sakon, lain gid siya. Damo sila handom Sa masami, nagapangkuha sang sisi ang duha upod sa maabyan sa baybay. Bangod sa kasunod-sunod nga bagyo nga naglabay sa nagligan nga bulan. Masami, nagaba sila lugar. Dugangan pa nga madamo kuno sa mapila sa tiil bangod sa pagpangkuha sang sisi sa baybay. Alin sa bangga pakadto di sulod, puro man tubig kay ga tiniil nga daon sa ga lakat, timingan. December 6, sang dungan nga ginlubong ang mag-utod. Sa report sang CHO, nagdangat sa 56 ang kaso ng leptospirosis sa Bacolod City humalin Enero tubtob Nobyembre. Pulo ang napatay. Pinakaulihi ang mag-utod. Masobra 87% ini nga mas mataas kung ikumparar sang 2024 nga 30 recorded cases kag 8 ang napatay. Padayon pa nga ginapakigangutan sa news team ang City Health Officer na tuhoy sa magtaas ang kaso ng leptospirosis. Panumdom sang DOH-NIR, panilagan sa Mayo ang mga sintomas sa pamalatian kag gilayon nga magpakonsulta. Leptospirosis, hindi lang siya hambang nga may pilas ka, amo pa ka lang na prone or high risk ka. Even to our mucosa, sa mata mo, masulod sa ilong mo. Basta may point of entry ang kada, pwede ka gid malatnan. Kagtugid nila yon sa malapit na health facility. O Pagkiril Casilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala na sang kabuhi isang nasapuan sa suba sa barangay Hibolo, Haniway, Iloilo ang isa ka babae kay inasang aga. Base sa pagpangusisa sa Haniway Police, ang babae ang nagapang-idaron sang 46 anyos. Ini ang nakitaan sa idalom sang Taytay, mga 600 metros nagikan sa Ilapulian. Kagabi pa kuno ginapangita sa iyabana ang babae matapos ini ang naglakat. Ginaimbestigaran pa sang kapulisan kung ano ang gintunaan sang iya kamatayon. Mga kapuso, ginanunsyar sa Department of Energy nga may posible rollback sa presyo sang gatong sa masunod nga simana. Base sa 4-day trade monitoring, mga nubo sang 30 sentimos ang kada litro sang gasolina, samtang 60 sentimos sa kada litro sang diesel. Sa Lunes, may boloan ang pinal nga paghulag sa presyo sang produkto petrolyo, samtang sa Martes sang aga ini ipatuman. Mga puso, wala na sang may na-monitor nga LPA o low pressure area sa sulod kag pati man sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Pero padayon, gina-apektong tatlo ka weather system sa pungsod. Isa na ang shear line ang nagapaulan sa Southern Luzon kag Eastern Visayas. Madamol nga panganod naman ang ginadala sang northeast monsoon o kunamihan sa Northern Luzon. May nga tiyempo nga may tsansa sang pag-ulan ang dala sa easterly sa nabiling nga bahin sang pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, lauman ang pag-ulan sa pinakabahin sang Aklan, Capiz, Iloilo, kag Negros Occidental. Mga kapuso, promos ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o kung sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. Apat ang may chance nga magdaog sa tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man nga tagdaog sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos, magluwas sa 1,000 pesos daily kay 7,500 weekly cash prizes. Ang official sending of entries nagumpisa sa October 18 to December 26, 2025. Pwede maghulog sang entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations,
kag selected outlets sa Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA kung magbisita sa official Facebook page kag microsite sa GMA promos para sa complete mechanics kag announcements. Mapugsa matapos ang pagdaog sang San Beda Red Lions sa Game 1 sang NCAA Season 101 Men's Basketball Finals. Balantayan ang Game 2 sang finals sa tunga sang Red Lions kag Letran Knights. Hiwaton inabwas mga kapuso, December 30. Makabawi ba lang Knights para sa Do or Die Championship match? Malantaw ang Game 2 buwas 2 p.m. sa GTV pati sa social media channels sang NCAA kag GMA Sports. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, this Sunday na ang finale sa The Voice Kids Philippines. Mag-aatubangay sa final vocal showdown si Sofia Malyares ang Project Z by Coach Zach Tabudlo. Yan nagupyo sang Team Believe ni Coach Billy Crawford. Marian Ansay sang Jules Squad ni Coach Julian San Jose. Kag Gianni Sarita sang Bengkada nanday Coach Miguel kag Paulo sang Ben and Ben. Isa sa ila ang iga-deklarar nga The Voice Kids Champion. Gani, bantayan sa Domingo, 7 p.m. sa GMA. Hosted by Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Mga puso, notice of disconnection gindagdag sang Bacolod Bulk Water Incorporated sa water distributor sa Bacolod City bangod sa utang nga wala mabayaran. Subong adlaw, December 12, ginapaabot sa Bacolod Bulk Water Incorporated ang kapin 8 million pesos nga bayad sa Basiwa Prime Water. Santo sa ginpadala nga notice of disconnection sa water distributor sa Bacolod City. Humalin Agosto tubtob Oktubre subong tuig. Wala nakabayad ang water distributor. Maluwas sini, may ginapaabot mga bayaran sa November kag December nga masobra 4.5 million pesos. Suno sa bulk water supplier. We're still waiting if may payment na ma-post from Prime Water, if they'll be sending a promissory note or what. May mga payables din po kami as bulk supplier po. Dismayado naman ang Basiwa sa pagpabuyan-buyan sang private partner nga Prime Water sa balayran sa bulk water supplier. Kung matigayon ang disconnection, 50% sa kabarangay sa syudad ang maapektuhan. It will affect mga Felisa, Handumanan, Mansilingan, and even down to Libertad area. And sa northern side naman, of course, we have the poblasyon barangays, mga Villamonte. Gineduso sa Basiwa, i-terminate na lang ang joint venture agreement sa pribado nga kompanya. We're also not satisfied with the performance of Prime Water, and we have been telling the LGU that ever since. Kahit that's the truth naman. And kung kami lang pasugtan, we wanted to separate. Nakakabala ka naman ang pila ka Bacolod noon nga madula ang supply sa tubig. Problema ara gid sa Prime Water. Igo gid tanan ng mga ila consumer. Kung aga basko kiya tubos. Pero kung hapon, yainay siya. Nagpatunga na sa atong LGU agon mapaiway ang disconnection. Gitingwa sa news team nga makuha ang bahin sa Prime Water apang wala nagasabat sa tawag ang manager. Upod Kiril Kisilio, Adrian Pretos, One Western Visayas. Handa na ang putotan LGU nga liwat nga pasigahon ng Ila Plaza kag mayor nga mga dalanon sa tuigan nga Iwag Festival. Bilang Christmas capital of Western Visayas, lauman sunod sa LGU ang mas ginpa-level up nga Christmas design sa giant Christmas tree, giant gift deers kag carousels. Samtang nagalagaw malingaw man ang mga bisita bangon may ara sang cultural and magic shows, choral kag dance presentations. Syempre makisadya sa opening of lights ang Iwag Festival 2025 sang Sparkle Stars, ara San Agustin, J. Ortega, sanggang Dikita FR Cas, Zonia Mejia kag Matthew Uy. Bantayan sila sa Kapuso Fiesta sa December 16, 6 p.m. See you sa Putotan Public Plaza, mga kapuso. Ako si Mayor Adi Lazaro sa Putotan, Iloilo. Gaagda sa inyo tanan nga magkadto sa Iwag Festival. Happy Iwag Festival 2025. Mga kapuso, 13 days na lang, Pasko na. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.